Ate Malu, si Ate Malu. Sineselebrate niya ang goodness ni Lord. Bakit? Bakit yung goodness? Bakit yung kabutihan ni Lord na sineselebrate niya? Kasi nga po, 15 years ago, si Ate Malu ay pinagaling ni Lord. Dalawang beses siyang nagkaroon ng cancer. Dalawang beses siyang nagkaroon ng cancer. Una po noong 2008, tapos gumaling na siya noong 2018. Kaya lang, pagdating ng 2019, na-diagnose na naman siya na meron siyang cancer. Nag-pray uli siya kay Lord. At tinulungan uli siya ng Panginoon hanggang siya ay gumaling at hanggang ngayon, siya ay patuloy na pinapagaling ng Panginoon sa kanyang cancer. Palapakan nga po natin ang kabutihan ng Panginoon. Yan ang sineselebrate natin. Yung kabutihan ng Panginoon, alam nyo, sa Bible may naalala ako doon. Meron din doon pinagaling ni Lord. Meron din doon isang babae na meron ding sakit. 12 years na siyang may sakit. Nung may sakit siya, tapos nabalikan niya na si Jesus, dadaan sa lugar nila. Kaya ang ginawa ng babae nito sa kanya, lalapit ako kay Jesus. Pag lumapit ako kay Jesus, sigurado ko pagkagaling na kanya. Kaya ginawa ng babae nito, lumapit siya kay Jesus, tapos hinawakan niya yung laylayan ng damit. Alam niyo yung laylayan ng damit? Yung ganito lang, yung ganito lang, Sabi niya, pag nahawakan ko yung laylayan ng damit ni Jesus, pagagalingin niya ako. Pagkatapos nun, ang sabi ni Jesus, sino ang humiplo sa akin? Naramdaman ko ni Jesus, wala. Pito sa inyo, sabi ng mga alagay niyo, hindi. Mayroong lumabas na kapangyarihan sa akin. Ang sabi ni Jesus. Tapos yung babae, nasa pilit lang siya. Ang sabi ng babae, ako po ang humiplo sa inyo. Tapos ang sabi ni Jesus sa kanya, babae, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At nung oras din iyon ay gumaling ang babae at wala na siyang karamdaman. Palapakan nga natin ng Lord. At hanggang ngayon, alam ba ninyo, si Jesus ay patuloy na nagpapagaling. Pinapagaling ni Lord ang bawat isa sa atin na mayroong sakit. Pwede tayong humingi ng tulong kay Lord para tayo ay kanyang pagalingin. At alam ba ninyo, hindi lang yung sakit ang kayang pagalingin ni Lord. Kaya rin pagalingin ni Lord ang ating mga espiritu. Bakit? Kasi ang sabi ng Bible, for all have sinned, ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So lahat pala ay makasalanan. Pero may sabi rin, ang sabi rin ng salita ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ayun. Kahit pala, kasi kapag ka ang tao na makasalanan, para din siyang may sakit. Ang tawag sa kanya, spiritually sick. May karamdaman din siya. Ferrari. Kaya alam nyo, kahit ano ng tao, hindi niya kaya pagkatingin niya sa Biblia. Bakit? Kasi meron siyang spiritual na karamdaman. At yun ang pinakamahirap pagalingin. Diba? Yung sakit nga minsan, may mga doktor na papagaling pa. Pero ang mahirap pagalingin, hindi kaya pagalingin ng doktor, yung karamdamang spiritual. At maraming tao, at ang tao daw ay mayroong karamdamang spiritual kapag siya ay hiwalay sa Diyos. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, ang buhay na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya, ang lahat ng mga, ang sabi ng salita ng Diyos na nanig kay Jesus, ay pinakalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya ang sino man na lumapit kay Jesus, humingi ng awad at nagsisi ng kanyang kasalanan, pinapagaling ni Jesus yon. Ang kanyang buhay espiritual, meron na siyang buhay na walang hanggan. Sino po ba ang gusto itong pagalingin ni Jesus yung kanyang espiritu? Yung kanyang espiritu, pagalingin ni Jesus, sino taas ang kamay? Alright. Oo, lahat tayo kinakailangan.
gumaling tayo sa ating karamdamang espiritual sapagkat kailangan talaga ng ating espiritu ang kagalingan. Sige, gagawin natin ngayon, mananalangin muna tayo sa Lord na kagalingang espiritual sa bawat isa. Tapos magpapasalamat tayo sa Lord sa pagpapagaling ni Lord kay Ate Malu. Sige, yuyuko tayong lahat. Yuko tayong lahat ngayon. Panginoon, salamat po sapagkat ikaw ang nagpapagaling. Naririto po, Panginoon, ang buhay ng mga batang ito na alam mo po, Panginoon, na sa kanilang murang isipan, hindi po sila exempted sa sinabi mo, sa sinabi sa iyong na mensahe ng mga batang ito, itanim mo po sa kanilang puso't isipan sa oras. Kaya naman aming idinudulog sa iyo sa mga oras na ito, sa murang puso at isipan ng mga batang ito, kahit ang mga adult na nakakapinig, kami po ay lumalapit sa iyo, kumikilala na kami po ay makasalanan, at kumikilala rin po na ikaw lang ang makapagpapagaling at magbibigay kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami, Panginoon. Linisin mo po kami sa aming puso at inaanyayahan ka namin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa pagpapatawad. Salamat po sa kagalingang espiritual na pinagkaloob po sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Lord sa ating kagalingang espiritual at ngayon ay magpapasalamat tayo sa kagalingan ni Ate Malu. Ate Malu, halika. Dito ka. At sa loob po ng napakahabang panahon na naranasan ni Ate Malu, ano ang kagalingang espiritual at ang kagalingang pisikal. Dalawang kagalingan ang naranasan ni Ate Malu, kagalingang espiritual at kagalingang pisikal. Ngayon naman po ay ipagpapasalamat natin si Ate Malu sa araw na ito at dahilan sa 15 taong kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Sige po, tayo po ay tubulog sa Diyos sa pananalangin. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa buhay na pinagkaloob mo. Salamat po sapagkat ikaw ang nagbigay ng spiritual healing kay Sister Malu nang sinuko niya ang kanyang buhay sa iyo. At dahil, Panginoon, nagsuko siya ng kanyang buhay sa iyo nung siya ay magkaroon ng karamdaman at lumapit sa iyo at nagtiwala sa iyo at naniwala na ikaw ang magpapagaling, gumawa ka ng himala sa kanyang buhay at pinagpapagaling po siya sa kanyang karamdamang cancer noong pong 2018. At ngayon po, Panginoon, nung siya po muling nagkaroon ng cancer, ikaw ay muling tinawagan at muli, Panginoon, dumilig ka sa kanya. At ikaw ay gumawa ng himala sa kanyang buhay at hanggang sa mga oras na ito, nakita po namin kung paano mo siyang pinalakas, pinagaling, pinanumbalik, Panginoon, ang kanyang kalakasan. At si Ate Malu ngayon ay kasama namin na nagpapasalamat sa iyo sapagkat ikaw ay mabuti. Salamat po sa kagalingan at pinagkaloob po sa kanya. Pinupuri ka namin. O Diyos, tanggapin mo po, Panginoon, ang pasasalamat nito sa iyong kabutihan sa kanyang buhay. In Jesus' name. Amen. 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 God bless po. God bless. At ngayon, bahagi ng pasasalamat ay meron po ilang mga pananalita. Magbigay po ako ng panahon sa ating Pangulo, na magbigay po ng ilang pananalita kaugnay po sa pagbiniwan natin ito. Ako may gusto pahayag ang ating Pangulo. Magandang hapon sa inyo lahat. Sa pamunuan po ng Panginoon, nagpapasalamat po tayo at isa po tayo sa napili celebrant. Okay, salamat po, Pres Manik. At ngayon po ay meron po tayong pagkain pagsasalusaluhan. Ipapamahagi po ito ng aming mga kadalagahan. Alright? Nandiyan po sila. Back up po yan sa celebrant natin. Kaya lang, bago po natin ipamahagi para Vivian, ipapasalamat po natin ang mga pagkain ito na provide ng Lord na pagsasalusaluhan.
ng ating mga kapitbahay. Sige po mga bata, yuko po natin ang ating mga ulo at ipipit ang ating mga mata. Tayo ay mananalangin. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit, kami po ay tugtog ng pagkakasama sa mga biyaya at mga pagpapala na itinatulong sa amin. Ang aming dalangin, Panginoon, paspasan mo nga po ito maging instrumento ng kalakasan ng aming mga kasikat. At magamit po namin ang kalakasan na ibigay mo sa mga positibong araw. Salamat po, Panginoon, dahil aming patuloy na ipinagkakabayan ang lalalaking oras ng aming pagkakasama. Salamat po ng Diyos sa Amen. 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 Baka mayroong gustong ilang ipahayag ang ating celebrant bago po mag-distribute ng ating pagpapala. Gusto ko lang magpasalamat ngayon salamat sa dumating. Gusto ko lang magpasalamat sa buhay ko na pinagkaloob niya sa akin. Kung wala si Lord, wala ako sa hanap. Salamat. At pasalamat ngayon na narito kayo. Ipag-celebrate din sa akin. Kayo. Salamat. God bless. Alright, sige po, ipapamahagi po ang ating masarap na merienda para sa mga bata at ilan natin mga kapitbahay at pagsalusaluhan po natin ang snacks nito. Ayun mga guys, copyright tayo pero tatanggalin ko na lang yung tatanggalin ko na lang yung tugtog. Ayan, kakain na sila mga guys. Tatanggalin ko na lang yung tugtog niya.